para sa pasimula ng ating misa. Panahon at bumangon, talikdan ang dilim, liwak siyang kasalanan, landas ay tuwirin, malapit ng kaligtasan, pangakong pag-ibig ng Diyos Ama sa langit, sa lupa'y darating. Parito na Jesus, Haring manunubos, at sa iyong pagdating, papanaw ang dilim, liwanag ng katarungan na nagbigay buhay sa aming mga pangarap at pagsisikap. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon gaganapin natin ang pagsisindi ng ikatlong kandila sa korona ng Adbiento. Ama, sa paglalakbay namin ngayon sa panahon ng Adbiento, muli naming sinisindihan ang kandila ng pag-asa at ang liwanag na nagdudulot ng kapayapaan. Maranasan nawa namin ang kagalakan sa pag-asang mula sa pagdating ng aming manunubos, kagalakan sa harap ng kawalang malasakit, kagalakan sa gitna ng pagdurusa, at kagalakan sa gitna ng aming pag-aalinlangan. Amen. Amen. O Panginoong Diyos ng lahat na naghahanap at ang Diyos ng pag-asa, pinupuri ka namin at itinarangal namin ang iyong kadakilaan. Nawa ang ilaw na ito ay magpapala sa amin ang iyong anak, ang tunay na ilaw ng mundo. Makakilala nawa siya ng lahat ng mga bansa at malugod na nawang tanggapin siya sa panig ng tunay na pananampalataya at makilala nawa siya bilang tagapagligtas na darating, siya at walang iba. Amen. Amen. At maligayang pagdalo mga kapatid sa ating pagdiriwang ngayong ikatlong linggo ng Adbiento. Makita ninyo na ang kulay ngayon ay rose or pink, ay clearer hue ng violet na nagpapaalala sa atin yung galak ng pagdating ng ating Panginoon. Ang galak ay nakaugat sa ating ugnayan sa Diyos. Buksan natin ang ating buhay, ang ating sarili sa Diyos na gustong pumasok at ilaan sa atin ang grasya, ang buhay at kaligtasan. Sa simula ng ating pagdiriwang, ibukas natin ang ating puso, ang ating kalooban sa awa at pagmamahal ng ating Panginoon. At amitin natin ang mga nagawa nating pagkakasala. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso. Palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya, at ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod, anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang aking habang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa Kanya sa lahat ng salit lahing lahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan.
Naway lubusan kayo ng banalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buong ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo, at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, 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 alleluia. You are the joy of every human heart, King of all the nations, Lord Jesus come. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na ang nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Fariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi ka pala naman ikaw ang Mesiyas, ni Elias, ni ang propeta? Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat na magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, at magandang araw, magandang umaga sa ibang dako ng mundo, sa mga kasama namin sa pagsamba dito sa Shrine of Jesus, the Divine Word. Some years ago, natagpuan ko yung isang dati kong parishioner, no? Pagkatapos ng usual na kumustahan, kumustang pamilya, etc., bigla siyang nalungkot na wala na daw sila ng kanyang partner. At pagkatapos ng mga hinaing, etc., etc., kung ano man yung mga naging issue nila, parang yung doon sa bottom line ika nga ng kanilang paghihiwalay ay yung sabi niya, ang hirap palang mabuhay, Father, nang palagi kang hindi tiyak kung saan patutungo ang ugnayan, ang relationship. At ang hirap i-explain, sabi niya, terrible feeling, no? To be living in that situation of uncertainty, sabi niya. Kaya, kaysa mabuhay doon sa walang katiyakang sitwasyon na hindi mo maisip, hindi mo makita ang kabuluhan ng buhay, walang ligaya kasi palagi kang yung feeling na mamahalin kaya ako magpahabang buhay, maging faithful kaya itong kasama ko na ayaw naman akong pakasalan kasi pag uusapan namin yung tungkol sa kasal, tumatahimik o iniiba yung usapan, sabi niya, paano ako makakasigurado? At sabi nga niya, kaya I had to make up my mind. Putulin. Kasi it was a feeling that was so difficult to live in such situation of uncertainty. At sabi nga niya, salamat na lang na mayroon akong magulang na tumanggap pa rin sa akin. Hindi ipinamukha sa akin yung aking pagkakamali, kundi sinuportahan, tinanggap pa rin ako at ang aking mga anak. At sabi nga niya, eto, nakarecover na dahil yung karanasan din, sabi nga niya, ng pagtitiwala, katiyakan ng pag-ibig at pagkalinga ng kanyang pamilya, magulang, lalong-lalo na. Itong katiyakan, certainty, ay ika nga ito yung ugat ng lakas, ng pagkalunas ika nga ng kanyang mga pinagdaanang hirap sa walang katiyakang relationship. Sa pagdiriwang natin ngayon ng itong ikatlong linggo ng Adviento na tinatawag nating Gaudete Sunday, ito'y hango doon sa antiphon ng misa sa Latin pa. Gaudete in Dominus Semper, sabi nga. Rejoice in the Lord always. At napag-isipan ko na maganda sigurong tignan kung ano nga ba ang kabuluhan na ang itong ligaya, this joy, this Christian joy, no? Isa sa mga author
na nabasa ko tungkol sa kanyang sulat o o reflection regarding joy. Sabi niya, joy is an inner gladness, a deep sense-seated pleasure. It is a depth of assurance and confidence that ignites a cheerful heart. It is a deep down sense of well-being that abides in the heart of the person who knows all is well because between him and the Lord. In other words, ito yung sabi nga natin na saan ba nakaugat ang ligaya? Ang tunay na ligaya ng Kristiyano ay doon sa katatagan at assurance, katiyakan, no, na mayroon tayo na nasa ating puso dahil alam natin na mangyari man ang mangyari, kung ano mang mangyari, nandyan ang Diyos. Hindi ibig sabihin na wala ka ng dadaan ng pagsubok o krus, pero sa likod nun ay hindi nawawala itong joy, ligaya, dahil nakakatiyak ka, hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Sa palagay ko, isa sa napakahalagang bukal ng ligaya ay itong katiyakan ng pag-aaruga at pagmamahal ng Diyos sa Kanyang bayan. Na kahit anong mangyari, kahirapan at pagsubok, kung tayo'y kumapit na may pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, sa Kanyang tiyak na pagmamahal, ay mayroong itong deep-seated joy in one's heart na hindi nawawala kahit sa harapan ng mga pagsubok. Sa unang pagbasa, nakita natin ito ngayong saan nagmumula yung ligaya ng propeta ay yung nakikita niya na ang Diyos ay pinagkaloob niya ang kanyang espiritu na siya ay hindi malayo, na hindi niya iniwan ang kanyang bayan. Kaya may galak na ipinahayag ng propeta na katiyakan ng pagmamahal at pagkalinga ng Diyos. Katiyakan dahil siya'y malapit at nag-aaruga sa kanyang bayan. At ito rin yung napakagandang responsorial psalm natin na hinango doon sa awit ni Maria, no? Yung tinatawag nating Magnificat, no? Nagpapahayag ng tuwa, ng ligaya si Maria dahil kinalingan niya ang kanyang bayan, kinalingan niya si Maria ang abang lingkod, at ipinakita niya ang kanyang kabutihan, ang kanyang malapit sa kanyang bayan. At ito rin sa Ebanghelyo na makita natin yung lumabas si San Juan Bautista para ipahayag with courage and confidence because he knew where he was coming from. Alam niya na sinugo siya ng Diyos at tinawag ng Diyos para gawin ito. At yung katiyakan ng kanyang misyon, doon siya humugot din ng lakas loob, ng tapang para ipahayag at gawin ang kanyang misyon.
So masasabi siguro natin, in summary, na ang tunay na tuwa, na ligaya, ay nagmumula sa kamalayan at karanasan ng katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. God's abiding love and presence in our lives. That is the source and foundation of Christian joy. Kaya nga, siguro, kung nais nating higit na maramdaman ang mas malalim na tuwa, ligaya, kagaya ng mga ibinahagi ng mga pagbasa ngayon, ay to allow God to enter into our lives. To allow Christ to enter into our lives. Because we know that where Christ is, there is life, there is joy, there is salvation. Kaya nga siguro, bahagi ng ating pagninilay ngayon ay mayroon pa bang mga bagay na humahadlang sa pagpasok ng Diyos sa iyong buhay? Imbitahin natin siya para tulungan tayong alisin yung mga balakid ng kanyang pagpasok sa ating buhay. Sinabi din natin na yung katiyakan ng pagmamahal, ng pag-aaruga, yung ating pagtatalaga or commitment ay nagbibigay ligaya sa mga nakadepende sa atin. The certainty of our care, of our love and commitment would also bring joy to those who depend on us. Let this then be our gift to them. The certainty of our care, of our love and commitment. Hindi yung uncertainty of our foolishness, of our lack of commitment, our lack of care. In this way, we become also sources of joy to others, because in this certainty of our love, of our commitment, we reflect the certainty of God's love and care, which is, of course, the source of true joy. Amen. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinakon sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala nating idalangin sa dakilang Ama, na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang nasasabik tayo sa nalalapit
na pagdating ni Kristong manunubos natin. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa simbahan, buong galak nawa niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang dignidad at kabanalan ng buhay ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga pinuno ng mga bansa, labanan nawa nila ang lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao. Bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng mga hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga biktima ng illegal na droga at terorismo, ang mga pang-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa Diyos at sa pagkalinga ng kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga may sakit, madamanawa nila ang paghilom at pagkalinga ng Panginoon sa mga taong handang dumamay sa oras ng karamdaman. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga namayapa, maranasan nawa nila ang kagalakang walang hanggan sa piling ng puong mahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Ipanalangin din natin lalong-lalo ng mga taong umasa, nasaktan, nawalan ng tiwala, mga humarap sa kawalang katiyakan sa buhay, naway mapanumbalik nila ang saya at ligaya tuwa sa kanilang puso dahil sa pagkilala kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbibigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang may tampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya puspusang magniningning, at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang kabaririyo sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo ng mga inaalala namin ngayon sa misang ito. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ipahayag natin ng buong galak ang ating pagtitiwala sa mapagmahal na Diyos natin sa pamamagitan ng panalangin itinuro ni Hesu Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang tunay na sanhi ng ating ligaya't galak. Si Hesu Kristo ang nag-alay ng kanyang buhay para tayo'y maligtas. Ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang manginanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Magsisimula sa kanang bahagi na nakaharap sa altar. Pakiantay po ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. O Diyos, galang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19.
na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Mamakawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiraman. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay ang silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Reynademets. Ipanalangin mo kami. Please be seated for some announcements. Let us watch an invitation from our shrine rector. Mapagpalang araw mga kapuso mula sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word dito sa Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Malugod ko kayong inaanyayahang makiisa sa ating online Misa de Gallo, live streaming tuwing alas 4:30 ng madaling araw mula December 16 hanggang December 24. At gayon din sa ating online Christmas Eve Mass live streaming sa ganap na alas 8 ng gabi, December 24 sa Facebook page ng GMA Network. Handog ng GMA at ng Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ang online masses na ito ngayong panahon ng pandemya upang mayhatid sa inyong mga tahanan ang tunay na diwa ng Pasko, ang kapanganakan ni Jesucristo. May God bless you always and in all ways. Our vigil or anticipated Simbang Gabi Masses will be from December 15 to 23, 2020 at 8 p.m. The Misa de Gallo or Dawn Masses will be from December 16 to 24 at 4:30 a.m. Our Christmas Eve Mass or Misa Aguinaldo Mass on December 24 is at 8 p.m. Advent and Christmas songs will be offered to us by the following groups and individuals during the said Masses: Maestro Ryan Cayabyab and the Ryan Cayabyab Singers, Bukas Palad Music Ministry, The Fifth Gospel, Father Raul Cagas, SVD, Mr. John Cadalina, Divine Word Seminary Tagaytay Community, Christ the King Mission Seminary Seminarians, Young Voices of the Philippines, Ambassadors for Christ Chamber Singers. Our liturgical activities are live-streamed and open to the public in accordance to the IATF guidelines. For those who wish to physically attend our Masses in open air,
The shrine has set up a TV wall in our parking area for your convenience. Journey with us this past COVID. We all invite you to like our Facebook page and YouTube channel. Just search Shrine of Jesus the Divine Word for announcements, spiritual reflections, and other church activities. Our hashtag #PasCovid schedule of activities in line with the celebration of the Advent and Christmas season this year are as follows: the Vigil or anticipated Simbang Gabi, the Misa de Gallo, the Christmas Eve Masses. Our Christmas Day, December 25 Masses are as follows: 8 a.m., 10 a.m., 11:30 a.m., 4 p.m., and 6 p.m. New Year's Eve Mass, December 31, 2020, is at 8 p.m. New Year's Day, January 1, 2021, our Masses are as follows: 8 a.m., 10 a.m., 11:30 a.m., 4 p.m., and 6 p.m. Hashtag #PasCovid Poster Making Contest. The Christmas spirit will not be probably the same as before because we were faced with many challenges through all the pain, fear, and suffering. One thing remains constant: the love of God through Jesus, His Son. The contest aims to become an avenue of art expression to inspire and encourage us to keep our faith in this season of hope. The contest is open to the Shrine community and the faithful. For more information, please check and like the Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word Facebook page. Thank you. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ang inyong mga mahal sa buhay, gayon din ang inyong gawain araw-araw ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mahal naming Ina, tinatawagan ka, tunay na batis ka ng biyaya, pinabalungan ka ng awa at ligaya, nilalapitan ka namin, Ama. Inang sinisinta, buksan aming mata, pagkat siya Diyos Ama